a better understanding of what really transpired doon po sa Pasukin, let me relate to you yung pinakaugat po ng nangyari sa Pasukin. So, noong March 30, 2025, meron pong lamay sa Davila, Pasukin. Ngayon, doon po sa lamay na yon, may dalawang grupo na nagkaroon ng commotion. So, yung isang party nabugbog, binugbog ng grupo naman ng taga Davila rin. At noong natapos na po yung commotion, na-respondihan naman po ng ating mobile force company doon sa Davila. Now, as to the actions naman ng ating police officers, sabi ko nga kanina, we do not condone yung ganitong klase ng actions naman ng ating mga kapulisan. That's why immediately in the morning, nirelieve ko muna yung ating chief of police. Tapos yung mga na-identify namin sa police station na kasama doon sa Tulacan ay nirelieve na rin muna namin at nandito na po sila sa provincial headquarters for further investigation. Now, kailangan namin na imbestigahan naman yung mga alleged victim para makuha na din natin yung kanilang side. So we have to balance yung ating views, ano. Now, whatever result will be getting from this investigation, kung kasalanan ng pulis natin, then they will be filed with administrative and criminal case. Sa atin naman pong doon naman po sa mga parties, dalawang parties na nagbugbugan doon sa wake, no? Doon pa sa lamay, depende rin po kung ano yung magiging further action ng biktima, kung kakasuhan niya yung mga suspects din po natin, or ito-turn over namin yung case doon sa barangay. Okay. So, at this point in time, ongoing po yung ating investigation. Both parties, tinitignan natin both parties. Now, if on our investigation, makikita ko na magfo-fall sa aking disciplinary authority yung offense na nagawa ng ating pulis, ito po ay gagawa na namin dito ng resolution at they will meet the appropriate disciplinary action na ibibigay ng ating organization. Now, kung hindi naman mag-fall sa aking authority yung offense na nagawa nila, then we will elevate that for the region para naman ito ay aksyonan din ng ating regional headquarters. Kasi sa akin, hanggang 30 days suspension lang yung under my authority. So, above than 30, ito po ay papasa na natin sa regional headquarters. Yan. So, definitely, meron na rin po tayong nagawang initial actions dyan. Yun nga yung sinasabi ko kanina, the relief of these officers para hindi magkaroon ng whitewash doon sa investigation. And it's an ongoing investigation na po para makita natin both sides, no? Sino, ano yung level ng kasalanan ng ating police, as well as doon po sa mga civilian po na na-involved. Now, as to other actions na gagawin po natin, since pinareport ko na dito sa headquarters yung mga involved na police, ilalayo po natin sila doon sa Pasukin para hindi nila ma-impluwensyahan yung investigation na ginagawa natin doon. And this will serve as a lesson sa ating mga kapulisan, no? Kahit na
kahit na gaano kainit ang ulo mo, kailangan you have to maintain your cool, and you should be able to give the proper dispensation of your mandate. So, hindi pwede yung dahil mainit na ang ulo mo, dahil unruly yung civilian, gagawin mo na yung hindi rin nararapat. But then, sabi ko kanina, balansehin natin because there are always the two sides of that story. Okay? Kasi yung after nung pag-raise ng kamay ng police natin, hindi na natin nakita doon kung ano ang totoong nangyari. So, let's see, no? Ano ang kwento ng kabila, ano yung kwento naman ng ating kapulisan. It's balance thing. Now, sa atin pong mga nanonood ulit, it would be a balanced investigation, at makakaasa ko ayun na ito po ay para sa ikabubuti ng organisasyon as well as yung ikakabuti naman ng ating mamamayan. So, isang paalala ulit na sana po dito sa kapulisan, no? Please always maintain your cool. Always palagi nating sinasabi pag nasa rally kami sa Metro Manila noon, kailangan maximum tolerance. Yan. So, kahit na galit ka na, kailangan you have to tame your temper. Yan. And then, sa atin naman pong mga kababayan, no, ganun din. On the other side, kailangan, pagka nasa station po tayo, we're there to report, we're there to solve case. Kailangan makipag-cooperate din po kayo sa ating kapulisan. So, I was viewing the footage and nakita ko nga na yung mga pulis natin, hindi sila naka-uniform ng tama. And then, I was able to check na it's because during that time, katatapos nilang mag-checkpoint, so kababalik nila from checkpoint operations, COMELEC checkpoint operations, and then ito nga yung nakita na natin na nagkaroon na rin ng commotion sa ating police station. Nonetheless, kami po ay ulit we're sending our apology sa ating mga kababayan na alam niyo po, hindi naman po ganun lahat ang ating kapulisan. There's just a few na isolated case na nangyari po, and it doesn't represent the whole of the Ilocos Norte Police Provincial Office. And another thing, we also welcome this kind of reports kasi dito po natin nababago, dito po natin naahasa, at dito po natin na-transform ang ating organization if we are accepting the problem and focusing at it and looking at solutions para mas maganda yung delivery ng ang public service. Okay, so to me, this report is an eye-opener para sa ating lahat na gawin nating palagi nating isaisip yung maximum tolerance in the dispensation of our mandates para hindi po tayo magka-problema.